Marshall Peak, Kabanata 4905. 2. Noong siya ay naninirahan sa Star Boundary, orihinal na gusto ni Yang Kai na si Xia Ningchang ay maging disciple of Wondrous Pil Great Emperor. Gayunpaman, tinanggap na ng huli ang kanyang huling alagad at ipinahayag sa publiko na hindi siya tatanggap ng isa pa. Dahil dito, ang usapin ay kailangang ibagsak. Gayunpaman, personal na itinuro ni Wondrous Pil Great Emperor si Xia Ningchang ng Alchemic Dao, at si Xia Ningchang ay nanirahan sa Medicine Pill Valley sa mahabang panahon. Nag-aral pa siya sa ilalim ng lahat ng iba pang mga disipulo ng Wondrous Pil Great Emperor. Sa isang kahulugan, siya ay ang Wondrous Pil Great Emperor's disciple sa lahat maliban sa pangalan. Sa makatuwid, bagamat formal na, wala silang relasyong master at disciple, sa katotohanan sila ay master at disciple. Ngayon, nagkaroon ng karangalan si Xia Ningchang na sambahin ang Divine Medicine Cave Heaven's Purple Jade Divine Monarch, si Ziyu, at naging disciple niya. Natural, labis na natuwa si Wondrous Pil Great Emperor para sa kanya. Ang Divine Medicine Heaven ay orihinal na hindi nais na gawing masyadong mahirap ang mga bagay para kay Yang Kai, ngunit dahil ang iba ay lahat ay naglagay ng mga pagsubok, natural na hindi sila maaaring maging exception. Ito ay isang formalidad lamang, kaya anuman ang kahusayan ni Yang Kai sa alchemy, maaari pa rin niyang alisin si Xia Ningchang. Gayunpaman, nang iharap ng kabilang panig ang isang tunay na alchemist, ang kinatawan ng Heaven Opening Realm ng Divine Medicine Cave Heaven ay walang pagpipilian kundi ang mas seryosohin ang sitwasyon. Napagtanto ng disipulong ito na ang kanyang kalaban mula sa Voidland ay may ilang pambihirang kakayahan sa alchemy daw, at kung siya ay palpak o pabaya, maaaring siya ay matalo sa kompetisyon. Ang paligsahan ng alchemy ay tunay na kahanga-hanga, na ang magkabilang panig ay nagpapakita ng lahat ng kanilang mga kakayahan. Ang mga spirit pills na pinili nilang pinuhin ay sa kabutihang palad ay hindi komplikado at ang bawat isa ay tumagal lamang ng wala pang kalahating oras upang makumplito. Ang Divine Medicine Heaven na disipulo ay ikinulong ang kanyang kamao kay Wondrous Pil Great Emperor, habang ibinalik ng huli ang kagandahang loob. Ang mga hindi pa nakakaalam sa Alchemic Dao ay may ideya kung sino ang nanalo ng ang alikabok ay tumira. Personal na lumapit si Ziyu upang suriin ang mga spirit pills na pinino ng magkabilang panig, ngunit hindi gumawa ng anumang bukas na paghahambing. Kung may formal na paghusga, magkakaroon ng mananalo at matatalo, na magpapakita ng hindi maganda sa mapalad na araw na ito. Gayunpaman, nakikita ng mga may maunawang mata na kahit na magaling ang Wondrous Pil Great Emperor sa alchemy, naka-advance pa lang siya sa Heaven Opening Realm ilang daang taon na ang nakakaraan, kaya paano siya magiging mas mahusay kaysa sa 6th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Divine Medicine Cave Heaven. Ang Divine Medicine Heaven na disipulo ay nakarating sa Heaven Opening Realm libo-libong taon na ang nakalilipas, kaya sa mga tuntunin ng Alchemic Dao, kahit na ang Wondrous Pil Great Emperor ay hindi maihahambing sa kanya. Masayang sumugod si Yang Kai sa palasyo at sa ilalim ng patnubay ng mga disipulo ng Divine Medicine Cave Heaven, pumasok sa isang boudoir at isinagawa ang maligayang bihis na Little Senior Sister. Ang huling hintuan ay ang Yin Yang Cave Heaven. Walang mga paghihirap o pagsubok dito, at hindi rin kailangan ng anuman. Nakapasok na sina Yang Kai at Ku Huashang at nakapasa sa pagsusulit ng Samsara Pavilion, sabay na tumawid sa siyam na reinkarnasyon upang lumabas sa kabilang panig. Sa kasaysayan ng Yin Yang Cave Heaven, sila lang ang mag-asawang nakamit ito. Kaya hindi na kailangang subukan ang anuman. Ang Divine Monarch mula sa panig ng Yin Yang Cave Heaven ay pinangalan ng Qingyu, at si Yang Kai ay lumapit sa kanya ng may paggalang. Si Yu Xiangdai, na nakatayo sa tabi niya, ay ngumiti at nagsabi. Sumama ka sa akin, naghihintay siya sa loob. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, tumalikod siya at naglakad pasulong habang si Yang Kai ay sumunod na malapit sa likuran. Nang tumangala si Yang Kai, nakita niya ang dalawang babaeng nakasuot ng pulang damit na nakaupo sa kama at natatakpan ng mga pulang belo ang kanilang mga mukha. Nang marinig nilang bumukas ang pinto, bahagyang na-tense ang nasa kaliwa, at ang mga nagsisilbing bridesmaid ngayon ay pumipisil ng kamay habang mukhang kinakabahan. Mukhang natigilan si Yang Kai. Bakit may dalawang nobya? Napaisip siya sa sarili kung ito ba ay isang uri ng pagsubok mula sa Yin Yang Cave Heaven. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inalis niya ang pag-iisip na ito nang mapagtanto niya kung sino ang nasa harapan niya. Ang isa sa kanila ay si Ku Huashang, habang ang isa ay si Tao Lingwan. Bagamat natatakpan ng pulang belo ang mukha nilang dalawa, madali niyang nakikilala ang mga ito sa kanilang mga aura. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo kay Yu Xiangdai at tumingin sa kanya na may nagtatanong na tingin.
Malinaw niyang sinadya na itanong kung ano ang ibig sabihin nito ng Yin Yang Cave Heaven. Ngumiti si Yu Ziangdai, ngunit walang sinabi. Sa sandaling ito ng pag-aalinlangan, si Tao Lingwan, na hindi gumagalaw sa kama, ay halatang kinakabahan at hindi mapalagay. Si Ku Huashang, na nakaupo sa tabi niya, ay nagkusa na abutin at hawakan ang kanyang maselang kamay. Gayunpaman, hindi nagtagal si Yang Kai, humakbang pasulong upang tumayo sa harap ng magkapareha bago itinaas ang kanyang kaliwa at kanang mga kamay habang mahina niyang sinabi. Aking mga babae, mangyaring bumangon. Inabot ng dalawang maliliit na kamay at hinailan ni Yang Kai ang dalawang babae pataas bago tumalikod, niyakap sa magkabilang kanan at kaliwa, at marilag na naglakad palabas kasama sila sa kanyang tabi. Dahan-daang ni-relax ni Tao Lingwan ang tensyon niyang katawan. Gumaan din ang pakiramdam ni Yu Ziangdai, na sumusunod sa likod ni Yang Kai. Ang pag-aayos dito ay ginawa ng walang anumang paunang abiso kay Yang Kai, upang magulat siya. Nakita niya ang saloobin ni Yang Kai kay Tao Lingwan noong siya ay nasa Yin Yang Cave Heaven at alam niya na kung bibigyan siya ng pagpipilian, maaaring hindi siya papayag na pakasalan si Tao Lingwan. Hindi naman sa hindi niya ito gusto, bagkus ay hindi siya pamilyar sa kanya. Dahil kakaunti lang ang pakikisalamuhan niya sa kanya, hindi siya gaanong emotionally attached sa kanya. Si Tao Lingwan ay itinayo ng kanyang Hanord Master sa isang pagsasabwatan upang lutesin ang mahirap na sitwasyong nahanap mismo ng Yin Yang Cave Heaven noong nakaraan. Ginamit ni Chen Shu ang cultivation dissonance ng sarili niyang disipulo para linlanggan si Yang Kai na tulungan si Tao Lingwan. Kapag nangyari iyon, ang aura ni Yang Kai ay permanenteng nakaukit sa miniature universe ni Tao Lingwan dahil sa secret art na kanyang nilinang. Ngayon, kailangan ni Tao Lingwan ang kapangyarihan ni Yang Kai para maka-advance sa 7th grade, at maging para lang mabuhay. Ito ang landas na tinahak ng Yin Yang Cave Heaven disciple noong nilinang nila ang Heartfelt Dao. Pagkatapos noon, nagkusa pa si Tao Lingwan na pumasok sa Samsara Pavilion at nag-set up ng heart barrier para sa kanyang sarili. Sa kabutihang palad, nakilala siya ni Yang Kai sa huling sandali at nakuha niya ang kanyang mga nakatatak na alaala, ibinalik ang mga ito sa kanya upang matagumpay niyang makaalis sa Samsara Pavilion. Sa buhay na iyon, si Tao Lingwan ay labis na naantig kay Yang Kai, hindi siya makalimutan, at napagtanto na natagpuan na niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Kaya, nang umalis si Yang Kai sa Yin Yang Cave Heaven, sinundan niya ito. Ngayon, dahil ikakasal na siya, paanong wala siya rito ng Yin Yang Cave Heaven? Sa lalong madaling panahon, papasok si Yang Kai sa Void Corridor upang aisil ito, at marahil ay hindi na bumalik. Kung wala si Yang Kai, hindi niya kailanman maaabot ang 7th grade. Kaya anuman ang mangyari, bago umalis si Yang Kai, ang Yin Yang Cave Heaven ay kailangang maghanda ng daan para sa kanya. Sa mapalad na araw na ito, natural na hindi mapahiya ni Yang Kai si Tao Lingwan. Sa dalawang babaeng nakaupo roon ng magkasama, kung aalisin ni Yang Kai ang isa at iiwan ang isa, napakalaking kahihiyan iyon para kay Tao Lingwan na ang pagpatay sa kanya ay magiging mas mabait. Kung siya ay isang mas extrovert na babae, maaaring madaig niya ang gayong kahihiyan kung may sapat na panahon. Gayunpaman, si Tao Lingwan ay isang taong sobrang introvert at inosente. Hanggang ngayon, namumula pa rin siya nang kausapin niya si Yang Kai. Bagamat wala siyang espesyal na damdamin para kay Tao Lingwan, alam ni Yang Kai na malapit siya sa kanya dahil sa secret art at sa muling pagkakatawang tao na naranasan nilang magkasama sa Samsara Pavilion. Sa buhay na iyon, tinatakan niya ang kanyang mga alaala at walang ideya kung sino siya, o maging kung sino siya. Gayunpaman, isinakripisyo pa rin niya ang kanyang buhay upang harangan ang isang nakamamatay na hampas ng espada para sa kanya. Ang mga karanasan sa Samsara Pavilion ay tungkol sa tunay na puso ng isang tao, at ang mga desisyong ginawa sa buhay na iyon ay magpapakita kung ano ang gagawin ng isang tao sa katotohanan. Hindi kinaya ni Yang Kai na saktan ang isang babae na literal na handang mamatay para sa kanya. Kaya naman, nang makita niya silang dalawa na nakaupo sa silid na iyon, madali para sa kanya ang magdesisyon. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Yang Kai sa palasyo, magkayakap ang kanyang dalawang nobya. Si Chen Shu ay naghihintay sa kanila sa loob ng palasyo na nakataas ang ulo sa langit. Ang kanyang ekspresyon ay tila kalmado, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa. Takot na takot siyang makakita ng eksenang ayaw niyang makita. Nang magtagal si Yang Kai sa karaniwan sa loob ng palasyo, naramdaman ni Chen Shu na tila dumaan ang daan-daang libong taon. Bawat sandali ay puno ng paghihirap. Nang makita niyang pinangunahan ni Yang Kai ang dalawang babae palabas, ang malaking batong nagpapabigat sa kanyang puso ay naangat at nakahinga siya ng maluwag.
Nakonsensya pa rin si Chen Shu sa ginawa niya noon at nalungkot din siya sa kanyang disciple na inilagay niya sa nakakahiyang sitwasyon. Gayunpaman, mula sa kanyang pananaw, ang ginawa niya sa oras na iyon ay para sa kapakanan ng Yin Yang Cave Heaven sa kabuuan. Nais niyang iligtas ang Yin Yang Cave Heaven mula sa kahihiyan at protektahan ang reputasyon nito. Hindi siya kumilos para sa makasariling dahilan. Bilang karagdagan, sumang-ayon lamang siya sa planong ito dahil naramdaman niyang sapat na ang katayuan ni Yang Kai para sa kanyang disipolo, at hindi siya masisiraan ng puri sa pagsunod sa lalaking ito. Sa orihinal, hindi niya inaasahan na lalahok si Tao Lingwan sa kasalang ito. Alam din niya na ang kanyang disipulo ay walang gaanong bigat sa puso ni Yang Kai. Hindi bababa sa ito ay hindi sa lawak ng isinasaalang-alang para sa kasal. Si Yu Ziyang Dai ang nagmungkahi at sa wakas si Asher Feather Divine Monarch, si Qing Yu ang pumayag. Hindi tutol si Qing Yu sa pagpunta ni Tao Lingwan sa silid kung saan tatanggapin ni Yang Kai ang nobya, na labis na ipinagpapasalamat ni Chen Shu. Dahil gamaan ang pakiramdam ng mga tao ng Yin Yang Cave Heaven, ang prosesyon na dumating upang salubungin ang nobya ay sumabog sa tagay. Bagamat mayroon ng 4 na nobya na sakay ng bangka, kanya-kanya silang isinakay mula sa iba't ibang pamilya. Ngayon, sa tirahan ng Yin Yang Cave Heaven, aktwal na pinabalik ni Yang Kai ang 2 nobya ng sabay-sabay. Ang isa sa kanila ay natural na si Ku Huashang, at ang isa, nang hindi gaanong iniisip, ay dapat ay si Tao Lingwan. Sila ay mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, at pareho silang 6th grade masters. Noong nakaraan, maaari lamang silang magpakasal sa loob ng Yin Yang Cave Heaven, o magpapakasal sa iba sa Yin Yang Heaven. Ang katayuan ng taong sumali sa pamilya ay hindi maaaring masyadong mababa at ang kanyang kakayahan ay dapat ding matugunan ang grado. Masasabing napakataas ng mga kinakailangan, ngunit ngayon, talagang binawi ni Yang Kai ang 2 nobya mula sa Yin Yang Cave Heaven ng sabay-sabay. Ito ay tiyak na isang bagong president na hindi na muling makikita sa hinaharap. Ang tunog ng mga instrumento ay naging mas maligaya, at ang Heaven Opening Realm Masters sa bangka ay nagsikap na may dagdag sa pagdiriwang na kapaligiran ng mapalad na araw. Kasama ang lahat ng mga nobya, nagpaalam ang party ng nobyo sa Yin Yang Cave Heaven at pinaandar ang barko pabalik sa pansamantalang base ng Voidland. Matagal nang naghihintay ang isang pulutong sa palasyo ng Voidland. Isang mahabang pulang carpet ang inilatag sa lupa, at hindi nagtagal ay dumaong ang barko sa harap nito. Isa-isa, 7 tao ang inakay pababa ng barko. Nanguna si Yang Kai, na may 6 na babae sa 3 hanay ng 2 na sumusunod sa likuran niya. 7 tao na konektado ng kapalaran, bawat isa ay may hawak na malaking pulang bulaklak upang idagdag sa maligaya na kapaligiran. Ito ang pinaplano ng Voidland at High Heaven Palace. Sa daan, may mga taong nag-ayos na magsagawa ng secret techniques para magdagdag ng kulay at saya sa pagdiriwang. Ang mga tao ay pumasok sa isang grand hall sa gitna ng malakas na musika at tagay. Tumangala si Yang Kai at nakita na ang grand hall ay pinalamutian ng pula at handa na para sa seremonya. Sixwood Divine Monarch, si Liu Mo, ay naghihintay na sa harap na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Hindi nila alam kung kailan siya dumating mula sa Golden Antelope Paradise. Gaya ng inaasahan, siya ang Master of Ceremonies ngayon. Nakangiting tumingin si Liu Mo kay Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay para patahimikin ang mga taong nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ay ipinahayag niya. Sa isang magandang araw, ang lalaking ikakasal at ang kanyang mga nobya ay dapat magsagawa ng ritual ng 3 busog upang maging mag-asawa, tulad ng tradisyon para sa parehong mga mortal at cultivator. Marshall Peak, Kabanata 4906. Hindi maganda ang pakiramdam. Ang Grand Hall ay napuno ng mga Heaven Opening Realm Masters mula sa lahat ng Cave Heavens at Paradises upang lumahok sa mga pagdiriwang. Nang marinig ang sinabi ni Liu Mo, hindi nila napigilan ang pag-ungol sa kanilang mga puso na ang 3 ritual ng pagyuko ay talagang nanatiling hindi nagbabago sa loob ng mahabang panahon. Gaya ng inaasahan, tumingin si Liu Mo kay Yang Kai at sinabing. Ngunit, sinabi ng isa sa iyong mga asawa na mayroon kang ilang mga kapareha na hindi makakapunta rito dahil sa ilang mga personal na gawain. Hindi magiging patas sa kanila kung gagawin mo ang gayong mga ritual ngayon. Sa sandaling sinabi ito, maraming tao ang nagulat at tumingin kay Yang Kai. Ang mga Heaven Opening Realm Masters na ito mula sa Cave Heavens and Paradises ay maaaring hindi gaanong pamilyar kay Yang Kai, kaya hindi nila alam kung ilan ang mga partner niya sa kabuuan. Gayunpaman, mayroon na siyang 6 na magagandang nobya na nakatayo sa tabi niya, kaya ilan pa ba ang hindi makakabawi sa kasal? Sobra ang brat na ito.
Bihira para sa isa na magkaroon ng napakaraming kapareha at lahat sa kanila ay napakamaalalahanin sa isa't isa. Paano nagkaroon ng ganoong kalaking alindog ang brat na ito? At saka, wala rin dito ang mga magulang mo. Pagkatapos ay nagpatuloy si Liu mo. Kaya hindi natin isasagawa ang ritual na 3 busog ngayon. Ngayon ay isang formalidad lamang upang tipunin ang iyong mga nobya sa iyo. Makakagawa ka ng sarili mong kasal ng maayos pagdating na araw. Walang seremonya ng kasal. Nagulat si Yang Kai sa sinabi. Hindi niya alam kung ano ang nakatakda sa mga kaganapan ngayon at hanggang ngayon ay sumabay na lang siya dito, ngunit totoo ngang wala ang kanyang mga magulang sa bulwagan. Gayon din, wala rin si Suyan at ang iba pa. Talagang hindi nararapat kung gagawin niya ang kanyang marriage vows dito ngayon. Para naman sa asawa na binanggit ni Liu Mo, sigurado si Yang Kai na si Yurumeng ang nagsalita matapos makipagkasundo sa iba. Ano sa tingin mo? Tanong ni Liu Mo habang nakatingin kay Yang Kai. Susunod ako dito. Magalang na sagot ni Yang Kai. Tumanggaw si Liu Mo. Mabuti. Ihatid sila sa mga silid ng kasal. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan kahit na ang Heaven Opening Realm Masters, na nabuhay ng hindi mabilang na taon. Matapos umalis ang 6 na babae at isa-isang umupo, si Yang Kai, na nakasuot ng maligaya na pula, ay kinaladkad muli sa bulwagan. Isang magandang piging ang itinakda dito kung saan ang lahat ng tao sa Black Territory ay maaaring lumahok anuman ang kanilang katayuan o pinagmulan. Mayroong literal na daan-daang mga hapagkainan na nakaayos na may mga pinggan at inumin. Sa sandaling nagpakita si Yang Kai, pinangunahan siya ni Yang Zhou upang mag-toast. Hindi maaaring makatulong na mayroong maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa iba't ibang cave heavens at paradises dito. Karamihan sa kanila ay mga senior, at ngayon ang ilan ay ang kanyang mga elder mula sa mga sekta na kinuha si Yurumeng at ang iba pa bilang mga disipulo. Maging ang Divine Monarchs, ang kanilang Honored Masters, ay personal na naruroon. Kaya, si Yang Kai, bilang isang junior, ay kailangang personal na i-toast ang mga kilalang bisitang ito. Hindi maaaring mandayan ni Yang Kai kapag siya ay nasa ilalim ng maingat na mga mata ng napakaraming Heaven Opening Realm Masters, kaya ang bawat tasa ng mga toast ay kailangang lasing hanggang sa huling patak. Bilang resulta, maging si Yang Kai, na may mataas na tolerance sa alkohol, ay nagsimulang mahilo. Sa huli, ilang Great Emperors ang walang choice kundi tulungan siya sa ilan sa mga inumin. Matapos lumipas ang isang makabuluhang bahagi ng gabi, lumapit si Liu Mo at tinapik ang balikat ni Yang Kai habang sinasabi niya. Mabuti, tapos ka na rito. Maaari kang magretiro upang samahan ang iyong mga asawa. Gabi ng kasal mo, kaya hindi ka dapat magpabeya. Gayunpaman, magkakaroon ka ng isang abalang gabi. Masungit na sabi niya habang nakangisi kay Yang Kai. Ang kanyang mga innuendo ay napakalinaw na maging si Yang Zhou na nakatayo sa tabi ni Yang Kai ay namula ng husto. Divine Monarch. Oo. Lasing na tumugon si Yang Kai bago iwinagayway ang kanyang mga kamay sa lahat ng direksyon habang siya ay sumisigaw. Ipagpatuloy ninyo ang mga pagdiriwang. Ang junior na ito ay pasusukuan ang mga tigre gamit ang kanyang dragon. Nagdulot ito ng tawanan sa paligid. Mabilis na hinawakan ni Yang Zhou ang braso ni Yang Kai at kinaladkad siya palayo. Nakita niyang lasing na lasing ang big brother niya. Siya ay dapat na napakasaya. Kung hindi niya sana pinagbigyan ang sarili niya ng ganito. Gayunpaman, talagang hindi na sila maaaring manatili pa rito, dahil hindi niya alam kung anong mga hindi naaangkop na salita ang sasabihin ng kanyang big brother kung mananatili sila rito. Dinala ni Yang Zhou si Yang Kai sa inner sanctum ng Voidland at pansamantalang kampo ng High Heaven Palace. Pagkatapos, huminto siya at nagtanong. Big brother, saan muna? Ito ay isang tanong na kailangang pagpasyahan ni Yang Kai dahil binawi niya ang 6 na nobya ng sabay-sabay. Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang bibig at buong pagmamalaking sinabi. Sa silid ni Rumeng. To think na gustong iwan siya ng babaeng ito at magpakasal muli. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung gaano ako kalakas. Tumugon si Yang Zhou at inakay si Yang Kai patungo sa bridal chamber ni Rumeng. Kasama ni Yang Zhou ang 6 na babae nang dalhin sila sa kani-kanilang silid ng kasal. Kaya alam niya kung nasaan si Rumeng. Lahat sila ay dinala sa 6 na katabing patio na pinalamutian ng maligaya. Ang unang patio ay kay Yurumeng, at habang naglalakad sila sa loob, may nakita silang tao sa labas ng silid. Bilang isang bagong kasal na nobya, mayroong maraming mga aspeto na hindi maginhawa upang hawakan ng personal. Kaya kailangan ng isang tao na mag-alaga at tumulong sa kanya. Ang taong nakatayo sa labas ng silid ni Yurumeng ay walang iba kundi si Yuhi. Si Yang Kai ay suminok,
tumitig, at nagtanong. Bakit ka nandito? Matikas na yumoko si Yuhi, ngumiti, at magalang na sumagot. Young Master, ngayon ako ang Maid of Honor ni Madam Meng. Pinilit ni Yang Kai ang kanyang dila, ngunit naiintindihan niya ang ganoong kaayusan kung isa sa alang-alang na walang sapat na tao dito mula sa Voidland at High Heaven Palace. Salamat sa iyong pagsusumikap, sabi ni Yang Kai, at pagkatapos ay direktang humakbang patungo sa pasukan. Gayunpaman, hindi siya pinalampas ni Yuhi at sa halip ay pinigilan siya sa pintuan. Ano ang ibig sabihin nito? Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Yamukong muli si Yuhi, na para bang isa talaga siyang maidservant. Pagkatapos ay tumugon siya ng dahan-dahan at sadyang. Young Master, sabi ni Madam Meng na masama ang pakiramdam niya ngayon. Kung pupunta si Young Master, hiniling niya kay Young Master na pumunta sa ibang lugar. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mapatingin sa kanya at magtanong. Paanong hindi siya magiging maayos sa isang masayang araw? Ito ba ay isang uri ng biro? Ibinaba ni Yuhi ang kanyang mga mata at sumagot. Iyan ang sinabi ni Madam Meng. Laming-galing si Yang Kai habang nasa likod ang kanyang mga kamay at nakitang walang iba kundi si Yang Zu na nakatayo sa kanyang likuran at si Yuhi sa kanyang harapan. Ngumiti siya at sumagot. Oh, gusto mo bang pumunta ako sa ibang lugar? Saan? Kinagat muli ni Yuhi ang labi niya at sinabing. Tulad ng sinabi ni Madam Meng, si Young Master ay maaaring pumunta kahit saan niya gusto basta't hindi ka maglalaway dito sa harap ng kanyang silid. Sabi niya, kahit anong makita ka ay magagalit sa kanya. Kadalasan si Romeng ay isang napakatinong babae, paano niya nasasabi ang mga bagay na hindi makatwiran? Lumitaw si Yang Kai na parang hindi naniniwala at pumasok sa loob. Hindi siya mapigilan ni Yuhi, at nagawa niyang itulak siya sa isang tabi. Ilang sandali pa, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa silid, na sinundan ng isang mahinang ungol. Imposibleng sabihin kung ano ang nangyari sa loob. Sina Yuhi at Yang Zu, na nakatayo sa labas, ay nagkatinginan at pagkatapos ay kinapa nila ang kanilang mga leeg na umaasang sumilip sa loob. Sa isang langit-ngit, bumukas ang pinto at lumabas si Yang Kai na nasa likod pa rin ang mga kamay. Pagkatapos ay inutusan niya si Yuhi. Masama ang pakiramdam ni Romeng, kaya dapat mong alagaan siyang mabuti ngayong gabi. Tinitigan ni Yuhi ang bagong itim na mata sa mukha ni Yang Kai at pinilit na panatilihin ang isang tuwid na ekspresyon, kahit papaano ay nakasagot ng time na. Magtiwala ka, Young Master, aalagaan kong mabuti si Madam Meng. Napakagaling. Tumanggo si Yang Kai at lumakad ng ilang hakbang bago tumalikod at mariing sinabi. Huwag ipaalam sa sinuman kung ano ang nangyari dito. To think na pinagbawalan siya sa silid ng sarili niyang nobya noong gabi ng kanilang kasal, at pagkatapos ay binugbog siya nito pagkatapos niyang piliting pumasok sa loob. Paano niya haharapin ang iba kung sakaling lumabas ang mga salitang ito? Mukhang masama pa rin ang loob ni Romeng sa kanya. Oo, masunurin siyang sinagot ni Yuhi. Pagkatapos umalis sa courtyard na ito, si Yang Kai ay lumiko sa kanan at pumunta sa susunod na courtyard. Ito ang patio kung saan naroon si Zia Ningchang at ang nagbabantay sa pinto ay si Shu Modan, ang asawa ni Huayong. Sect Master. Magalang nabati ni Shu Modan na nakayuko nang makita niyang papalapit si Yang Kai. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap. Tumanggo si Yang Kai sa kanya. Ang 6th grade Heaven Opening Masters na ito sa ilalim ng kanyang utos ay hindi niya pinalaki, lahat sila ay sumama sa kanya sa kalagitnaan. Si Huayong at ang kanyang asawang si Shu Modan ay ang pinakatapat sa Voidland dahil ang kanilang bagong silang na anak ay pinalaki sa Star Boundary at nakatanggap ng maraming pagkain mula sa World Tree. Bilang isang resulta, ang kakayahan ng kanilang anak ay pambihira at madali siyang makagawa ng isang paunang tagumpay sa 6th grade o maaaring maging ang 7th grade sa hinaharap. Dahil dito, lubos na nagpapasalamat ang mag-asawa at nakatuon kay Yang Kai. Nagpapasalamat sila na sinundan nila si Yang Kai palabas ng Shadowless Cave Heaven noon. Kung hindi, hindi magkakaroon ng ganoong kalaking pagkakataon ang kanilang anak. Gayunpaman, sa sandaling ito, medyo hindi mapalagay si Shu Modan habang pinipigilan niya si Yang Kai na pumasok sa silid at nagulat. Sect Master, mangyaring manatili kung nasaan ka. Hindi maganda ang pakiramdam ni Madam ngayon, kaya malamang hindi kanya makakasama ngayong gabi. Sabi ni Madam pumunta ka muna sa ibang lugar. Parang pamilyar ang palusot na ito. Namula ang mukha ni Yang Kai habang nagtanong. Hindi maganda ang pakiramdam. Ito ay maliwanag na si Romeng ay nabalisa at wala sa mood para sa gabi. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagalit ng husto upang ipahayag na iiwan niya si Yang Kai upang maghanap ng ibang mapapangasawa,
ngunit si Zia Ning Chang ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na nakita niya ilang oras lang ang nakalipas. Mabuti pa siya sa puntong iyon, kaya paanong hindi siya magiging maayos ng biglaan. Ang little senior sister ay palaging ang pinakamasunurin. Sa lahat ng mga taon na ito, palagi siyang sumasang-ayon sa anumang hilingin ko. So, paanong hindi niya ako makikita ngayong gabi? Talagang nabalisa si Yang Kai. Si little senior sister ba ay nakumbinsi ni Yuro Meng na labanan ako? Ang lakas ng loob. Naisip ni Yang Kai na direktang pumasok, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang hindi ito. Ayaw niyang pahirapan ang little senior sister. Sect Master, anong nangyari sa mata mo? Biglang tanong ni Shumo Dan na nagtataka. Paano niya maitatanong ang tanong na ito? Nang mabilis na sumulyap si Yang Zhou kay Shumo Dan, napagtanto ng huli na wala na siya sa linya at mabilis na nilabas ang kanyang dila sa kahihiyan. Hindi siya pinansin ni Yang Kai at tumawag. Little senior sister, magpahinga ka na, magkikita pa tayo mamaya. Mahina ang boses ni Zia Ning Chang mula sa loob. Tumingin muli si Yang Kai kay Shumo Dan at nagturo. Alagaan mo siyang mabuti. Oo, tumalikod siya, umalis, at nagtungo sa ikatlong patio. Ang ikatlong patio ay inookupahan ni Jiao, at ang babae sa labas ng pinto ay si Joya. Nang makita niyang dumating si Yang Kai, si Joya ay nagmamadaling bumati at pagkatapos ay tumingin sa kanya ng alanganin. Bahagyang tumawa si Yang Kai, malinaw na inasahan ang sitwasyon, at nagtanong. Masama ba ang pakiramdam ng madam? Saglit na natigilan si Joya at saka tumango. Ang insight ng Sect Master ay kasing dalubhasa gaya ng dati, talagang hindi maganda ang pakiramdam ni madam. Sabi ni Yang Kai nang may mabigat na puso. Walang sabi-sabi pa, tumango siya at sinabing. Kung ganoon, siguraduhin mong nakapagpahinga ng maayos ang madam. Babalik ako para makita siya mamaya. Sect Master, ingat. Sabi ni Joya. Hindi siya makapaniwala na aalis na siya. Nang marinig niya ang utos ni Jiao kanina, nakaramdam siya ng labis na pag-aalala. Paano niya maitaboy ang nobyo sa gabi ng kanyang kasal? Higit pa rito, si Yang Kai ay hindi lamang ang kanyang Sect Master, kundi pati na rin ang kanyang master dahil iniwan ni Joya ang kanyang pangalan sa loyalty list. Dahil dito, hindi siya naglakas loob na itaboy siya para kay Jiao. Sino ang mag-aakala na si Yang Kai ay aalis ng mag-isa nang hindi niya kailangang tanggihan ang pagpasok sa silid? Nakahinga ng maluwag si Joya. Martial Peak, Kabanata 4907. Paggamot sa mga sintomas ngunit hindi ang pinagugatan. Tumalikod si Yang Kai at umalis. Nakita ni Yang Zhou ang lahat ng ito at nakaramdam siya ng sobrang awkward at kahihiyan sa nangyari. Hindi niya inaasahan na ganito ang ugali ng kanyang mga hipag ngayon sa lahat ng araw, ito ay ganap na wala sa pagkatao para sa kanila. Ang kanyang mga hipag ay karaniwang mahinhin at matulungin. Talagang hindi pangkaraniwan ang kanilang pag-uugali ngayon at mukhang napag-usapan na nila ito at nagpasya silang lahat ay kumilos bilang pagkakaisa. Malaki ang posibilidad na ganoon din ang gagawin ng iba kay Yang Kai. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Yang Kai si Zhou yung ngunit muling tinanggihan na makapasok sa silid. Pagkatapos ay pumunta siya sa Kuhua Shang, at ganoon din ang nangyari. Iisipin na kahit si Kuhua Shang ay kasabwat ni Rumeng. Sa puntong ito, paanong hindi alam ni Yang Kai kung ano ang ginagawa ng kanyang mga asawa? Si Yang Zhou, na sumusunod sa likod ni Yang Kai, ay labis na nag-aalala ngayon. Ngayon, nakatanggap sila ng 6 na nobya ngunit 5 sa kanila ang tumanggi kay Yang Kai na pumasok sa kanilang bridal chamber. Ngayon, mayroon na lamang isang silid na natitira na inookupahan ni Tao Lingwan. Kung siya ay tinanggihan sa huling silid, ang kanyang big brother ay talagang mawawalan ng mukha. Bagamat isang formalidad lamang ang araw na ito at hindi sila nagsagawa ng tamang ritual sa kasal, iyon pa rin ang magandang araw ng kanyang big brother. Magiging isang malaking iskandalo kung hindi matatapos ang huling hakbang na ito. Kung hindi siya makapasok sa silid ng nobya ngayong gabi, sa araw ng kanyang kasal, si Yang Kai ang magiging puno ng biro ng lahat bukas. Kinakatawan ni Yang Kai ang mukha ng Voidland at High Heaven Palace ngayon, kaya hindi dapat iyon payag ang mangyari. Maaari ka nang umalis. Biglang tumigil si Yang Kai at sinabi habang nakatayo sa harap ng huling patio. Natigilan sandali si Yang Zhou, ngunit pagkatapos ay sinubukang magsalita. Big brother, ikaw. Ngumiti si Yang Kai. Huwag kang mag-alala, walang magiging problema dito. Pagkasabi noon ay kinawayan niya ang kanyang kamay at naglakad papasok sa looban. Tumingin si Yang Zhou na may halong hininga at nag-aalalang naghihintay. Ang bantay dito ay si Luan Baifang, at nang makita niyang lumitaw si Yang Kai, agad siyang yumuko at bumati ng may paggalang.
Sect Master. Tumango si Yang Kai at dir-diretsong naglakad. Hindi na nagsalita si Luan Baifeng at basta nalang hinawi ang mga kurtina at inanyayahan siya sa loob. Nang makita ito ni Yang Zhou, nakahinga siya ng maluwag. Si Luan Baifeng ay hindi na natili sa loob, at hindi nagtagal ay lumabas. Isinara niya ang pinto, kumandat kay Yang Zhou, at umalis ang dalawang babae, magkatabi. Bagamat pansamantalang pinalamutian ng silid, ginawa ito ng may maingat na pagsasaalang-alang. Si Tao Lingwan ay nakasuot ng phoenix coronet at bridal robe habang siya ay nakaupo pa rin sa kama. Kinabahan siya nang marinig niya ang mga hakbang ni Yang Kai na papalapit mula sa labas. Habang palapit ng palapit ang mga yabag nito, hindi niya maiwasang matens. Hindi niya inaasahan na pupunta rito si Yang Kai. Ngayon, mayroong 6 na bagong nobya, at bukod kay Ku Huaxiang at sa kanyang sarili, ang 4 na iba ay kasama ni Yang Kai ng mas matagal. Ang tagal ng kanilang pinagsamahan ay tiyak na nagresulta sa isang akumulasyon ng mga emosyon sa kaibuturan ng kanilang mga puso na nagtali sa kanila ng higit na malapit kaysa sa 2 bagong dating nakasisimula pa lamang sa kanya. Alam din niya na siya ay hindi gaanong mahalaga sa puso ni Yang Kai kumpara sa iba, kaya hindi niya inasahan ang anumang inaasahan ngayong gabi. Gayunpaman, dumating talaga siya. Si Tao Lingwan ay hindi handa para dito at sa sobrang kaba niya ay nakalimutan pa niyang huminga. Medyo nabigla din si Yang Kai. Wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Tao Lingwan. Ang dahilan kung bakit niya siya inilabas mula sa pansamantalang palasyo ng Yin Yang Cave Heaven ngayon ay dahil hindi talaga siya makatanggi. Akala niya ay malulutas niya ang mga isyu sa pagitan nila, ngunit naabutan siya ng katotohanan at sunod-sunod na nangyari, na humantong sa sitwasyong kinakaharap nila ngayon. Napakabigla ng kasal kaya walang nagpaalam sa kanya noon pa man, at inilagay pa nga ni Yin Yang Cave Heaven sina Ku Huaxiang at Tao Lingwan sa iisang silid, kaya wala man lang siyang pagpipilian. Sa sitwasyong ito ngayon, nahirapan din si Yang Kai na magdesisyon kung ano ang gagawin. Nang makita niya ang kaba ni Tao Lingwan, medyo naaliw si Yang Kai. Sa kaunting pag-iisip, napagtanto niya na ang babaeng ito ay sobrang mahiyain at inosente. Hindi maiwasang mangamba siya nang makatagpo siya ng ganitong sitwasyon ngayon. Gayunpaman, may mga bagay na kailangang gawin, at trabaho niya bilang isang lalaki na manguna rito. Ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang sarili ng isang baso ng alak at humigop bago umupo at sinabing, "Huwag kang matakot, pumunta lang ako para magpahinga." Sa sandaling magsalita siya, si Tao Lingwan, na nakaupo sa kama, ay nagulat at nagsimulang manginig. Bagamat banayad, halatang kabado siya. Napangiti si Yang Kai sa kanyang sarili habang ipinaliwanag niya. "Tumanggi ang iba na pasukin ako. Lahat sila ay nagtulak sa akin na pumunta sa iyo." Si Tao Lingwan ay nakasuot ng pulang belo sa katahimikan kaya hindi niya makita ang kanyang ekspresyon. Naunawaan din niya sa wakas kung bakit lumitaw si Yang Kai dito sa halip na sa ibang lugar. Ang iba ay hindi siya binigyan ng akses sa kanilang mga silid, kaya naman napunta siya sa kanya. Gayunpaman, alam ni Tao Lingwan na ngayon ang kanilang mapalad na araw at kung hindi makapasok si Yang Kai sa alinman sa mga bridal chamber, walang alinlang ang kakalat ang masasamang chismis. Ang araw na ito ay isang formalidad lamang, hindi isang maayos na kasal. Kaya, Warner, hindi pa rin huli ang lahat para umalis dito. Mahalaga para sa iyo na makakuha ng isang buhay na pinakaangkop sa iyo. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay, at kailangan mong makahanap ng tamang kasama, kung hindi, ito ay walang iba kundi kalungkutan. Higit pa rito, aalis ako para selyuhan ang Void Corridor sa lalong madaling panahon. Hindi ko magagarantiya na makakaligtas ako. Si Romeng at ang iba ay nakasama ko sa loob ng maraming taon. Kaya wala silang pagpipilian kundi manatili sa akin. Gayunpaman, mayroon ka pa ring pagpipilian. Mamayang gabi, dito na lang ako magpapahinga at aalis muna ako bukas. Hindi mo kailangang kabahan. Lalo lang kinabahan si Tao Lingwan matapos marinig ang sinabi nito, pero mas nanginginig ang katawan niya. Mapait na ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Magtiwala ka, wala akong gagawin sa iyo. Dito na lang ako uupo. Bakit hindi mo habarin ang saplot at tayo ay mag-casual chat?" Hindi gumalaw si Tao Lingwan, ngunit mas lalo siyang nanginag. Biglang naging mabagsik ang ekspresyon ni Yang Kai nang bumangon siya, lumakad patungo sa gilid ni Tao Lingwan, at dinampi ang kanyang mga daliri sa kanyang palso. Sa susunod na sandali, napabulala si Yang Kai. Nakararanas ka na naman ng cultivation dissonance. Minsan na niyang na-encounter ang ganitong sitwasyon. Noong panahong iyon, sa Yin Yang Cave Heaven, si Tao Lingwan ay dumanas ng cultivation dissonance at natural na sinubukan ni Yang Kai na tulungan siya.
Bagamat sa kanyang tulong, nagawa ni Tao Lingwan na gawing kaligtasan ang panganib, nagresulta din ito sa pag-iwan ng aura ni Yang Kai sa kanyang miniature universe. Dahil sa hindi sinasadyang kilos na iyon ay nagkaroon ng koneksyon silang dalawa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang sitwasyon ay malinaw na mas seryoso kaysa dati. Mabilis na nagtanong si Yang Kai. Ilang beses na itong nangyari sa nakalipas na siglo lamang. Ang dahilan ng pagpapalabas kay Tao Lingwan mula sa Yin Yang Cave Heaven ay dahil sinabi ng kanyang master, si Chen Shu, na kung hindi tunay na kumukonekta kay Yang Kai, si Tao Lingwan ay palaging nasa panganib ng cultivation dissonance. Kapag nangyari ito, si Yang Kai lang ang makakatulong sa kanya. 5 beses. Mahinang sabi ni Tao Lingwan. Agad na nakaramdam ng kilabot si Yang Kai. Nang magboluntaryo siyang pumasok sa hola upang suriin ang sitwasyon, hindi niya inaasahan na makulong siya sa loob ng 100 taon. Sa loob ng 100 taon na ito, imposible para kay Tao Lingwan na mamuhay ng payapa at nakaranas pa ng 5 yugto ng dissonance ng cultivation. Sa kabutihang palad, si Qing Yu, isang ancestor ng Yin Yang Cave Heaven, ay naruroon at nilinang din ang heartfelt daw, kaya maaari niyang personal na kumilos upang tulungan si Tao Lingwan na malutas ang hindi pagkakatugma ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, bagamat ang Qing Yu ay ang 8th grade Heaven Opening Realm, na may malalim na paglilinang na nagmula sa parehong mga ugat bilang Tao Lingwan, maaari lamang niyang gamutin ang mga sintomas nito, hindi ang ugat ng kanyang kondisyon. Ito rin ang dahilan kung bakit pumayag siyang pakasalan si Yang Kai ng 2 Yin Yang Cave Heaven disciples ng sabay. Kinailangan ni Tao Lingwan na italaga ang kanyang sarili kay Yang Kai upang ganap na gamutin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Walang ibang pagpipilian. Ang dissonance ng cultivation ni Tao Lingwan ay unti-unting lumalala. Isang araw, kahit ang isang 8th grade ancestor tulad ni Qing Yu ay walang kapangyarihang tulungan siya. Sa Yin Yang Cave Heaven, ang naturang cultivation dissonance ay regular na dinaranas ng mga Nagal Inang sa pangunahing secret art ng heartfelt Dao. Ito ay, mahigpit na pagsasalita, isang side effect ng secret art at hindi isang tunay na cultivation dissonance. Ang mga disipulo na nagkaroon ng mas malalim na paglilinang at nilinang ang heartfelt daw nang hindi nakakamit ang pagkakasundo sa pagitan ng yin at yang ay magdurusa ng cultivation dissonance sa iba't ibang antas. Ang 6th grade Heaven Opening Realm ay ang limitasyon ng paglilinang ng secret art na ito. Kung nais nilang makamit ang isang pambihirang tagumpay at mapagtagumpayan ang isyong ito minsan at para sa lahat, ito ay kinakailangan upang pagsamahin ang yin at yang. Kung ang isang alagad na naglilinang sa heartfelt daw ay nakatagpo ng isang bagay na tulad nito bago makilala ang kanilang nakatakdang kapareha, maaari silang umasa sa kanilang sariling pagpupursige at kalooban upang malutas ito, tulad ng ginawa ni Tao Lingwan sa loob ng maraming taon bago niya nakilala si Yang Kai. Noong panahong iyon, kapag nakaranas siya ng cultivation dissonance, makakayanan niya ng maayos kahit na hindi siya tinulungan ni Yang Kai. Kung tutusin, maraming beses na niyang naranasan ang mga ganitong sitwasyon noon at nalampasan niya ang lahat. Gayunpaman, paano kaya nalaman ni Yang Kai ang tungkol sa mga ganitong pagkasalimuot sa Yin Yang Cave Heaven's secret arts? Nang makita niya si Tao Lingwan na nagpapakita ng mga senyales ng cultivation dissonance, ginawa niya ang natural at sinubukang tumulong, nahulog sa pagkana ni Chen Shu. Dahil sa kanyang mabuting hangarin kaya nasangkot si Yang Kai sa bagay na ito. Ngayon, ang sitwasyon ni Tao Lingwan ay mas seryoso kaysa noong unang pagkikita ni Yang Kai sa kanya. Malinaw niyang naramdaman ang pagkabalisa ng miniature universe ni Tao Lingwan, at kung hindi na-resolba ang isyong ito, malamang na magdulot ito ng pagbagsak ng kanyang miniature universe balang araw. Dahil naranasan niya ang sitwasyong ito minsan, natural na alam ni Yang Kai kung ano ang dapat niyang gawin. Itinulak niya ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe at ibinuhos ito sa katawan ni Tao Lingwan. Madali itong tinanggap, na parabang ang kanilang mga kapangyarihan ay pareho ang pinagmulan, tulad noong unang pagkakataon. Sa tulong ni Yang Kai, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Tao Lingwan. Sa loob ng oras na kinuha upang magsunog ng isang stick ng insenso, ang panginginig ni Tao Lingwan ay huminahon, at ang pagkabalisa sa loob ng kanyang miniature universe ay hamupa. Huminto lang si Yang Kai kapag natitiyak niyang nalutas na ang kasalukuyang krisis. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong siya. Sinabi sa akin ni senior sister ko ang tungkol sa secret art ng heartfelt daw. Paano mo nalutas ang isyong ito sa ngayon? Magiliw na ipinaliwanag ni Tao Lingwan na si Ancestor Qing Yu ang tumulong sa kanya. Bahagyang tumango si Yang Kai at lalo pang nakonsensya matapos mapagtanto kung gaano kalaki ang problemang naidulot niya sa kanyang kawalang ingat.
Sinabi ni Ancestor na maaari niya akong tulungang sugpuin ito ng higit sa 2 beses. Pagkatapos nito, wala na siyang magagawa. Muling sabi ni Tao Lingwan. Sa susunod na makaharap ni Tao Lingwan ang problemang ito, kahit na wala si Yang Kai, kahit papaano ay maaaring makatulong ang Azure Feather Divine Monarch. Gayunpaman, ang mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven ay hindi kailanman nakatagpo ng ganitong kakilakilabot na mga sitwasyon dahil nais nilang malutas ang isyu sa kanilang napiling kapareha bago pa ito umabot sa ganoong punto. Marshall Pick, Kabanata 4908. May nagawa ba kaming mali? Tahimik na nakaupo si Yang Kai sa silid. Ang problemang kinakaharap ni Tao Lingwan ay tila nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian. Dahil buhay niya ang nakataya dito, maaaring kailanganin siyang panatilihin ni Yang Kai sa kanya sa lahat ng oras, kung hindi, walang paraan upang malutas ito. Gayunpaman, halatang hindi makatotohanan para sa kanya na isama siya. Mabuti kung ang kabilang panig ng Void Corridor ay hindi ang Black Ink Battlefield. Ang dalawa sa kanila ay makakahanap pa rin ng kanilang daan pabalik ng dahan-dahan kung iyon ang kaso. Gayunpaman, kung ang kabilang panig ay ang Black Ink Battlefield, kung gayon si Tao Lingwan ay mamamatay kung siya ay sumunod sa kanya. Iyon ay katulad ng pag-iwan sa kanya dito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumayo si Yang Kai, pumunta sa mesa, nagsalin ng 2 baso ng alak, at dinala ang mga ito. Umupo siya sa tabi ni Tao Lingwan at ibinigay sa kanya ang isa sa mga baso. Mayroon tayong natitirang bahagi ng ating buhay sa unahan natin, kaya kung mayroon tayong pagkakataon, dapat nating makilala ang isa't isa ng mas mabuti. Nagtataka si Tao Lingwan kung bakit bigla siyang binigyan ni Yang Kai ng isang baso ng alak. Gayunpaman, nang marinig ang sinabi nito, napagtanto niya kung ano ang nangyayari at agad na tumango ng masaya. Pinagsalikop ng dalawa ang kanilang mga braso at ininom ang buong baso ng alak. Kinuha ni Yang Kai ang baso at inilapag ito. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang pulang belo at ipinakita ang isang nahihiyang Tao Lingwan na bahagyang nakayuko ang kanyang ulo at namula ang kanyang mga pisngi. Inikat ni Yang Kai ang kanyang mga daliri at pinatay ang mga kandila sa isang kisap mata na naglubog sa silid sa kadiliman. Nagsimulang huminga ng malalim si Tao Lingwan. Kahit na siya ay nanirahan sa Yin Yang Cave Heaven sa loob ng maraming taon at halos hindi nakikihalubilo, naiintindihan pa rin niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa sandaling ito. Gabi na, dapat tayong magpahinga. Sabi ni Yang Kai. Bahagyang tumango si Tao Lingwan. Madam, pumasok na si Young Master sa pinakaloob na patio, at namatay ang mga ilaw. Sa loob ng silid, iniulat ni Yuhi ang sitwasyon kay Yurumeng. Tumango si Yurumeng, itinaas ang pulang belo sa kanyang ulo, at nagmura. Ang mabahong lalaking iyon. Laging nagsasabi ng isang bagay pagkatapos ay gumagawa ng isa pa. Huwag na huwag mong hahayaan na hindi mag-alala ang isa sa kanya. Napatulala si Yuhi at sumagot. Plano ninyong lahat ito ng magkasama, at ngayon nagrereklamo kayo tungkol kay Young Master. Sino ang nagpal-ayas kay Young Master ng may black eye? Kung tinanggap mo siya dito, hindi rin siya aalis. Alam na alam ni Yurumeng na ito ang magiging resulta kapag binalak niyang tanggihan siya ngayon. Gayunpaman, hindi niya maamin iyon ng hayagan. Napabuntong hininga si Yurumeng at sinabing, at least na-resolve na ang usapin ni Xiaowan. Nakakagaan ng loob. Pagtingin kay Yuhi, medyo walang magawa itong nagtanong. May nagawa ba tayong mali? Umiling si Yuhi at sinabing, naiintindihan ni Madam ang kalikasan ni Young Master. Noong siya ay nakulong sa loob ng 100 taon kasama ang Black Ink Royal Lord, palagi kang nag-aalala tungkol sa kanya. Ngayong nakalaya na siya, balak pa rin niyang puntahan at selyuhan ang Void Corridor. Dapat siyang umalis ng walang anumang hindi nalutas na mga isyo upang ang kanyang puso ay hindi mabigat. Tama ang ginawa ni Madam. Tumango si Yurumeng. Kung si Yang Kai ay pumunta sa Void Corridor habang nagdadala ng pag-aalala at pagkakasala, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan, at gayon din sila. Kaya naman ginawa nila ang mga kaayusan na iyon para mapadali ang paggaling ni Tao Lingwan. Nais nilang makalaya si Yang Kai sa anumang pasanin para makapag-concentrate siya sa mahirap na gawaing haharapin niya. Ang ginawa nila ay tulungan din si Tao Lingwan na masiguro ang kanyang posisyon sa sambahayan. Alam ba ng iba ang tungkol dito? Tanong ulit ni Yurumeng. Naniniwala ako. Sagot ni Yuhi. Nagpadala ng mensahe si Shumodan sa iba sa sandaling patayin ang kandila. Tumango si Yurumeng, pagkatapos ay biglang nagmura sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang mabahong lalaking iyon ay nagsasaya ngayon.
Napatulala si Yuhi. Si Yang Kai ay natural na hindi nang ahas na maging partial sa alinman sa 6 na nobya na kanyang kinuha. Kaya tiniyak niya na siya ay humalili upang samahan ang ibang madam araw-araw. Sa loob ng kalahating buwan, nag-shuffle si Yang Kai sa 6 na courtyard. Nainggit sa kanya ang mga tagalabas, ngunit siya lamang ang nakakaalam kung gaano karaming trabaho ang kailangan upang patahimikin at bigyang kasiyahan ang mga bagong nobya niya. Nang marinig ng Myriad Demons Heaven's Mo siya ang ulat mula sa isa sa 7th grade Heaven Opening Masters sa ilalim ng kanyang utos, halatang kumunat ang gilid ng kanyang noo habang siya ay bumubulong. Ang batang iyon ay nasa loob ng kalahating buwan ng diretsyo. Ngumiti at tumango ang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Oo, mukhang adik na siya dito. Natahimik si Mo siya bago ngumuso. Sa mundo ng mga mortal, hindi ba dapat bumalik ang isang babaeng may asawa sa kanyang bridal family para magbigay galang sa kanya? Ang 7th grade Heaven Opening Master ay natigilan at hindi lubos na naunawaan kung bakit biglang binanggit ito ng ancestor. Gayunpaman, agad siyang tumango at sinabing, meron talagang ganyang kaugalian. Balak ba ng Divine Monarch na? Kinaway-kaway ni Mo siya ang kanyang kamay at walang humpay na sinabi. Ito ay isang random na komento lamang, huwag isipin iyon. Sa looban ni Zia Ningchang, si Yang Kai ay nagpapahinga sa isang upuan. Ngayon na ang lahat ay naayos na, ang sinaunang selyo ng Void Corridor ay maaari pa ring mapanatili sa loob ng ilang panahon, kaya't hindi siya nagmamadaling kumilos. Sa mga dilag sa kanyang tabi, ang buhay ni Yang Kai ay sobrang komportable at kasiya siya. Paanong hinihiling niya na ang mga araw na ito ay magtagal magpakailanman? Gayunpaman, alam niyang imposible ito at dapat niyang i-enjoy ang bawat sandali na magagawa niya. Si Zia Ningchang ay nakaupo sa tabi niya. Kumuha siya ng parang ubas na bunga ng espiritu mula sa kung saan, at sinimulang balatan ang balat at alisin ang mga buto. Pagkatapos ay marahan niya itong pinakain sa kanya. Kumagat si Yang Kai, at mapaglarong kinagat ang mga daliri ni Zia Ningchang. Sinubukan ni Little Senior Sister na ibalik ang kanyang mga daliri, ngunit hindi niya matiis na maging masyadong mapuwersa. Pagkatapos ay tinitigan niya ito ng masama at sinabing, huwag hayaang makita ito ng iba. Bahagya siyang namula. Paano kung makita nila? Mapaglarong sabi ni Yang Kai. Hindi patas sa kanila. Ano ang hindi patas tungkol dito? Mapaglarong ngumiti si Yang Kai. Hindi siya mapigilan ni Zia Ningchang, kaya hinayaan niya itong gawin ang anumang gusto niya. Kinikiliti niya ang kanyang mga daliri gamit ang kanyang dila. Biglang itinulak ang pinto ng courtyard at pumasok si Yuhi. Laking gulat ni Zia Ningchang kaya mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Malinaw na nakita ni Yuhi ang lahat, kinagat ang kanyang mga labi, at ngumisi. Tumayo siya sa harap ni Yang Kai, kalahating yumoko, at binati. Young Master. Oo, tanong ni Yang Kai habang patuloy na kumakain ng prutas. Hiniling sa akin ni Madam Ming na ipaalam sa iyo na oras na para bumalik siya sa kanyang pamilya. Balik saan? Natigilan si Yang Kai. Sinabi ni Yuhi. Para sa mga bagong kasal, nakaugalian na ng mister na ibalik ang kanyang asawa sa kanyang pamilyang pangkasal para magbigay galang. Napakurap si Yang Kai. Natural na alam niya ang tungkol sa kaugaliang ito, ngunit ito ay talagang higit pa sa isang mortal na kaugalian. Kaya hindi niya masyadong inisip iyon at wala siyang balak gawin iyon. Higit pa rito, ang Cave Heavens at Paradises ay hindi eksakto ang kanilang mga pamilyang pangkasal. Ginawa ito ng mga Divine Monarchs na kumuha sa kanila bilang mga disipulo dahil pinahahalagahan nila ang inisyatiba ni Yang Kai na aisil ang Void Corridor at gusto siyang bigyan ng katiyakan na ang kanyang pamilya ay aalagaan pagkatapos niyang umalis. Ang nalalapit na paglalakbay ni Yang Kai ay isang sugal sa sarili niyang buhay. Kung siya ay magtagumpay, ito ay magiging isang malaking tagumpay. Para sa gayong sakripisyo, maging ang mga tagapag-alaga ng 3,000 mundo ay kailangang magpakita ng kanilang pagpapahalaga. Ayon kay Madam, taos-puso man ang Cave Heavens and Paradises sa pagtanggap ng mga disipolo o hindi, ngayong binigay na ang mga pangalan, at itinakda ang mga status, hindi na ito mapapawalang bisa. Dapat ibalik ng Young Master ang bawat isa sa mga Madam dahil ito ang magsisilbing paraan upang makumpirma ang kanilang katayuan. Para sa mga Madam, High Heaven Palace, at Voidland, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa hinaharap. Maaaring ituring ng mga Madam ang Cave Heavens at Paradises bilang kanilang mga tahanan at kanlungan at maaaring bumisita ng madalas hanggat gusto nila. Kung hindi susundin ang protocol, ang kanilang mabuting kalooban sa mga Madam ay maaaring maglaho pagkatapos mong umalis. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba habang nagmumuni-muni bago tumango. Tama, napabayan ko ito.
Gawin natin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Tumanggo si Yuhi at sumagot. Aling pamilya ang unang binisita ni Young Master? Nagtanong si Yang Kai. Ano ang iminumungkahi ni Rumeng? Sinabi ni Madam Meng na dahil nag-alok ang Yin Yang Cave Heaven ng 2 disipulo, at pareho silang bagong dating, dapat ka munang pumunta doon. Ang pagkakasunod-sunod ng iba ay hindi mahalaga. Maaari kang pumunta sa Myriad Demon's Heaven sa susunod. Paliwanag ni Yuhi. Natural na walang anumang pagtutol si Yang Kai at agad na sumang-ayon. Kung gayon, gawin natin ang iminungkahing niya. Kinabukasan, pinangunahan ni Yang Kai sina Ku Huaxiang at Tao Lingwan sa pansamantalang tirahan ng Yin Yang Cave Heaven, bilang isang nakagawiang pagbisita sa kanilang mga kamag-anak. Ang Yin Yang Cave Heaven ay ganap na hindi handa at halatang hindi inaasahan na gagawin ni Yang Kai ang gayong pagbisita. Gayunpaman, mainit pa rin ang pagtanggap sa tatlo. Si Chen Shu ay partikular na nagpapasalamat sa pagbisita. Pagkatapos hilingin kay Yu Ziangdai na tanungin si Tao Lingwan tungkol sa isang bagay, tumingin siya kay Yang Kai nang may malaking pasasalamat. Tuwang-tuwa si Chen Shu. Matapos mabaygo ang kanyang pagkana at makaladkad ang kanyang disipolo sa isang mahirap na kalagayan, palagi niyang sinisisi ang kanyang sarili. Ngayon, sa wakas ay nakalaya na siya sa pasanin na ito. Ngayon ang tanging alalahanin ay kung makakabalik si Yang Kai ng buhay pagkatapos pumasok sa Void Corridor. Kung siya ay nakatagpo ng anumang aksidente sa loob, kung gayon ang kanyang disipolo ay mabibiyuda. Sa pagtatapos ng sesyon ng pag-inom, si Chen Shu ay wala na sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ipinatong niya ang kanyang braso sa mga balikat ni Yang Kai at ipinahayag ang kanyang pagkakaibigan para sa kanya. Ang lahat ng iba pang mga alagad ay tumingin ng may pagkamangha at natulala sa kanilang pagiging malapit. Kung hindi dahil sa pangalawang disipulo ni Chen Shu, si Feng Chengxi, napigilan siya, si Chen Shu ay maaaring naging sworn brothers kay Yang Kai, na magiging dahilan para maging awkward ang hierarchy ng pamilya. Nang aalis na si Yang Kai, si Chen Shu ay lumuluha at ipinahayag ang kanyang tunay na nararamdaman. Hinawakan niya ang kamay ni Yang Kai at sinabi sa kanya na aalagaan niya si Xiaowan sa hinaharap. Natural, tinanggap ni Yang Kai ng may sigasig. Kinabukasan, pinangunahan ni Yang Kai si Jiao pabalik sa Great Battle Heaven. Natural na nakatanggap siya ng mainit na pagtanggap. Sa ikatlong araw, pinangunahan ni Yang Kai si Zuyu pabalik sa Golden Antelope Paradise. Pinangunahan ni Liu Mo ang isang grupo ng mga lalaki na uminom ng Yang Kai sa ilalim ng mesa, na naging dahilan upang tumakas ang huli sa pinakamaagang pagkakataon. Sa ika-4 na araw, bumalik sila ni Zia Ning Chang sa Divine Medicine Cave Heaven. Sa ika-5 araw, sa wakas ay bumalik si Yang Kai sa Myriad Demon's Heaven kasama si Yu Rumeng. Sa katunayan, kahit ngayon, hindi sigurado si Yang Kai tungkol sa pagiging disipulo ni Yu Rumeng sa ilalim ng Myriad Demon's Heaven. Totoo na si Yu Rumeng ay kabilang sa Demon Race at may ilang mahinang koneksyon sa Myriad Demon's Heaven, ngunit isang malaking sorpresa pa rin kay Yang Kai na talagang tatanggapin siya ng Divine Monarch bilang isang disciple. Pagdating ng bangka sa Myriad Demon's Heaven, magiliw silang binati. 2 7th grade Heaven Opening ang tumanggap sa kanila, hindi bababa. Pagbati, mga senior brothers. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at magalang na sumaludo sa kanila. Napagtanto niya na ang kanyang seniority ay itinaas matapos ang kanyang mga asawa ay tinanggap bilang mga alagad ng mga ancestors ng Cave Heavens at Paradises. Dati, nang makita niya itong 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kinailangan silang tawagin ni Yang Kai bilang senior, martial uncle, o auntie. Ngayon kapag nakilala niya ang mga ito, maaari niya silang batiin bilang senior brother o sister. Pagkatapos ng lahat, si Yu Rumeng ay legacy disciple ni Mo siya. Sa kanyang katandaan, walang sino man ang maaaring sisihin si Yang Kai sa pagtugon sa kanila ng ganito.